Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na sumusubaybay, Pinoy Channel, SJ Tangko, John Aporo, at Vince Villarreal, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 3731. Mga kasama, malamig na pinandilatan ni Shena si Bryce pagkatapos nitong bawiin ang mga sinabi nito. Hindi ba binibilang si Harvey? Sobrang loyal siya sa bansa. Kahit na inaabuso ng walang dahilan, humihiling pa rin siyang sumama sa laban. Ano pa ang dapat ipag-alala? Kahit matalo siya, mawawalan lang siya ng pwesto bilang young master ng Longmen. Ano bang kinakatakutan mo? Hayaan mo na lang muna siya at umasa ka sa huling dalawang kampyon. At saka, I don't think there's need for that. Talagang mananalo si Harvey. Nagdilim ang mukha ni Rhea. Miss Wright, sasang-ayon ako sa iyo kung sinabi mo ito 5 araw na ang nakakaraan, o kung ang mga tao ay hindi gumawa ng kaguluhan. Ngunit sa puntong ito, walang pagpipilian si Harvey kundi ang manalo dito. Kung matalo siya o tumalikod sa atin, matatapos na tayo. Well, may tiwala ako sa kakayahan niya. Binigyan ni Shena si Rhea ng seryosong ekspresyon. Talagang mananalo siya, siguradong mananalo. Malamig na tumawa si Rhea. Saan mo nakuha ang kumpiyansa na ito? Plano kong itago ito sa sarili ko para sa iyo at kay Longmen. Ngunit dahil patuloy kang nagpipilit, kaya't huwag mo akong sisihin sa hindi paggalang sa iyo. Walang katiyakan sa mundong ito. Nakikita mo kung gaano kalakas ang 3 nangungunang talento mula sa India. Napakalakas nila. Si Harvey ay hindi kasing husay ng 2 pang natitirang kampyon. Bubugbugin lang siya kaagad sa labas ng ring. Kapag nangyari iyon, kami ang sisisihin. Wala siyang karapatang ilagay ako sa panganib ng ganyan. Isang malamig na tingin ang ibinigay ni Rhea kay Harvey. Mas alam mo kung ano ang pinakamahusay para sa iyo, Harvey. Sabihin mo kay Prinsesa Wright na hindi ka kapantay ng mga Indian. Umalis ka sa lugar na ito, at ang Deputy Master at ako ay pakakawalan ka. Kung hindi, sasabihin sa iyo ng Longmen Law Enforcement kung ano ang ibig sabihin ng pagsunod sa batas ng hindi kumikilos ang Martial Arts Alliance. Bakas sa mukha ni Rhea ang pagkadismaya. Aminin mo na. Gusto mo bang ako na lang ang gumawa para sa iyo? Sinamaan ng tingin ni Bryce si Harvey habang si Rhea naman ay abala sa paggalaw ng kanyang bibig. Si Rhea at Bryce ay maraming beses nang nag-iimbestiga nitong mga nakaraang araw, at alam nila kung ano ang nangyayari tungkol sa mga salungatan ni Harvey sa mga Bowers, sa mga John, at sa panlabas na bilog ng Golden Palace. Natuklasan ng dalawa na hindi si Harvey ang lumalaban sa bawat salungatan na iyon kundi ang bodyguard niya. Kumbinsido sila na si Harvey ay lubos na walang magawa. Gusto nilang makita si Harvey tulad nina Fisher at Damian, ngunit magkaiba sila ng layunin. Inilagay nina Fisher at Damian ang kanilang pag-asa kay Harvey, umaasa na babalikan niya ang mga bagay-bagay. Gayunpaman, nais nina Rhea at Bryce na tumahimik si Harvey at itigil ang kahihiyan sa lahat ng nasa ring. Gayunpaman, mayroon silang isa pang masamang iniisip kung pipigilan nila si Harvey sa pagpasok sa ring. Maaaring palayain na lang ng mga Indian ang Longmen at ang Country H para sa kapakanan na nasa magkalapit na bansa sila. Kabanata 3732. Nang makitang galit na galit si Rhea, ikinaway ni Harvey ang kanyang kamay para pigilan si Shena na magsalita. Tiningnan niya si Rhea ng kalmado, bagamat naiinis. Nang makita ang kanyang ekspresyon, hindi naintindihan ni Rhea at ipinagpalagay na si Harvey ay natatakot. Aminin na ikaw ay naging isang walang kwentang piraso ng tae. Bulalas niya habang matapang na humakbang pasulong. Magandang magkaroon ng kamalayan sa sarili. Ang pakikipaglaban sa ring ay ibang-iba kaysa pagpapakitang gilas. Maaari kang umasa sa iyong makapangyarihang mga bodyguard at saktan ang sinumang gusto mo. Ngunit kailangan mong malaman ang iyong lugar kung wala kang lakas upang lumaban. Panay ang titig ni Harvey kay Rhea. Huwag magsalita tungkol sa mga patakaran ng Longmen Summit. Dahil provincial champion ako, syempre may karapatan akong lumaban sa ring. Mula noong sinaunang panahon, ang tagumpay at pagkatalo ay karaniwan na.
Isa lang ang itatanong ko, ano ang nakatitiyak sa iyo na matatalo ako laban sa mga Indian? O tumatahol ka lang at hindi nangangagat? Napataas ang kilay ni Rhea matapos marinig ang mga katagang iyon. Sinasabi mo ba na ako ay walang kakayahan? Wala kang kaya. Ano ang maaari mong gamitin laban sa nangungunang talento ng India? Sa tingin mo ba kasing lakas ka ng mga bodyguard mo? May sasabihin ako sa iyo. Kung maaari mong harangan ang isang pag-atake mula sa akin, aaminin ko ang iyong kapangyarihan. Pero mag-ingat ka. Masyadong masama kung hindi kita sinasadyang mapatay. Matapang ka ba? Kung hindi, umalis ka na lang dito. Ang Flutewell ay hindi lugar para sa isang tulad mo na mahilig magpakitang gilas. Halos tumawa ng malakas si Harvey matapos marinig ang mga katagang iyon. Umiling siya at sinabing, hindi na kailangang gawin ang lahat ng iyon, Representative Osborne. Kung kaya mong tanggapin ang sampal ko, aalis na ako. Kung hindi, aalis ka. Ha, sa tingin mo ba mapapatamba mo ako sa isang iglap? Malamig na tumawa si Rhea, puno ng pangungutya ang kanyang mukha. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para sabihin yan? Matagal na panahon na ang nakalipas mula nang makakita ako ng isang hangal at baliw na kabataang tulad mo. Kung matatalo mo ako sa isang iglap, luluhod ako sa iyo. Mabuti, kunin mo ang iyong salita. Kalmadong humakbang si Harvey at iwinagayway ang palad. Sampal, may gusto pang sabihin si Rhea, pero bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa mukha. Nakikita lamang niya ang kadiliman sa kanyang harapan, at agad na pinalipad. Makalipas ang ilang segundo, bumagsak siya sa lupa. Natahimik ang lahat. Walang nag-aakalang mapapalipad si Rhea sa isang sampal lang. Maging si Shena ay tuluyang natahimik. Ang mga tao mula sa Martial Arts Alliance ay napakahusay sa martial arts. Kinakatawan nila ang awtoridad ng lahat ng pinagsama-samang lugar ng pagsasanay sa Holy Martial Arts. Namana nila ang pagnanais ng bansa para sa martial arts mula pa noong unang panahon. Hindi lamang ang mga longmen, maging ang mga taga-gobyerno ay walang ibang pagpipilian kundi ang magbigay ng paggalang sa kanila. Bilang kinatawan ng Martial Arts Alliance sa Hilagang Kanlurang Rehiyon, ang katayuan ni Rhea ay medyo pambihira. Nasa kanya ang lahat ng awtoridad, kahit na pagdating sa Longmen at sa Golden Palace. Gayunpaman, madali siyang nasampal. Namilog ang mga mata ni Bryce, at hindi siya makapagsalita. Nagpalitan ng tingin sina Fisher at Damian bago umiwas ng tingin, na parang wala silang nakita. Natisod si Rhea sa lupa habang tinatakpan ang kanyang magandang mukha, at ang yabang sa kanyang mukha ay agad na napalitan ng puot. How dare you hit me? Hindi, pinatunayan ko lang ang kapangyarihan ko sa iyo. Anong kapangyarihan? Tinamaan mo ako, ito ay masama. Pagbabayaran mo ito, sabi ko sa iyo hindi ko ginawa. Kung gusto mong malaman kung paano kita papatulan, ito na. Humakbang pasulong si Harvey bago inindayog ang likod ng palad niya. Nagbago ang ekspresyon ni Rhea, gulat at galit ang bomb-alot sa mukha niya. Ginawa niya ang lahat para makaiwas sa atake, ngunit tila lumawak ng walang limitasyon ang sampal sa kanyang mga mata. Sampal, ako ang provincial champion ng Longmen Summit. Sumama man ako sa laban o hindi ay walang kinalaman sa iyo. Anong karapatan mo para patuloy na gumanda dito? Sampal, kahit ang Vice Master ay hindi naglakas loob na tawagin akong mahina. Akala ba ng isang tagalabas na tulad mo ay patay na siya o ano? Sampal, hindi mo man lang masusukat ng maayos ang aking lakas, ngunit tinatawag mo pa rin ang iyong sarili na kinatawan ng Hilagang Kanlurang Martial Arts Alliance. Sinisiraan mo ang buong organisasyon mo. Sampal, hindi mo ako maharangan kahit isang sampal. Hindi ba dapat nakaluhod ka na ngayon? Malamig ang ekspresyon ni Harvey. Binastos niya si Rhea habang sinasampal. Ang mukha ni Rhea ay ganap na namamaga, at umiikot ang ulo niya kung saan-saan. Ni hindi siya makapagsalita. Sampal. Pagkatapos ng huling sampal, nabugbog ang mukha ni Rhea. Tandaan mo, subukan mong maging mas maingat sa susunod. Magkaroon ng self-awareness maliban kung gusto mong turuan ka ng ibang tao ng leksyon.
Kumuha si Harvey ng tissue para panasan ang daliri niya. Tapos, ngumiti siya kay Bryce. Paumanhin, Deputy Master Kennedy. Wala kang pakialam kung magtuturo ako ng leksyon sa ngalan ni Longman ngayon, tama ba? Nalampasan mo na ang linya, Harvey. Sa wakas ay natauhan na si Bryce. Galit niyang ipinatong ang mga kamay sa mesa. May natamaan ka sa Martial Arts Alliance. Gusto mo na bang mamatay? May pakialam ka ba sa batas? Paano ang mga patakaran ng organisasyon? Napangiti ng mahina si Harvey. Bagaman hindi ka pa ganoon katanda, mayroon ka ng masamang tenga. Hindi mo ba narinig na sinabi ni Rhea na kikilalanan niya ang kapangyarihan ko at hahayaan akong lumaban kung matatalo ko siya sa isang hit? Ginawa ko iyon. May mali ba? Sa tingin mo kaya mong kanselahin ang deal? Kung ganoon ang kaso, dapat handa ka ring subukan ang aking lakas. Bakit hindi mo kumpirmahin kung kaya kong lumaban sa ring o hindi? Namilog ang mga mata ni Bryce sa gulat. Nanunuya siya. Lumaban ka lang kung gusto mo. Gayunpaman, ang sama ng loob mo sa Martial Arts Alliance ay hindi alalahanin ni Longman. Maghintay ka lang, Harvey. Bumaling si Bryce at binuhat si Rhea, sa kagalit na umalis. Naningkit ang mga mata ni na Fisher at Damian sa nakita. Maging si Shena ay tuluyang natahimik. Pagkatapos niyang magdadaldal ng napakatagal, ang sampal ni Harvey ang gumana. Nang makita ang naguguluhang ekspresyon ni Shena, nagkibit-balikat si Harvey. Gusto lang ng ilang tao na turuan sila sa ganitong paraan. Ito lang ang paraan para matuto sila. Kinabukasan, maagang nagising si Harvey at naligo pagkatapos ng maikling warm-up. Pagkatapos ng almusal, hiniling niya kay Rachel na ipadala siya sa Floatwell cake. Basurang tao, taksil, lumabas ka sa bansa H. Huwag mo nang subukang lumaban. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng pasukan, daan-daang tao ang agad na sumugod. Sila ay puno ng adrenaline, na naghahagas ng mga bulok na itlog at gulay habang marahas na nagsusungit. Nagkaroon sila ng napakabayas na opinyon kay Harvey, lalo na pagkatapos ng balita na tumama sa internet. Tahimik na tumingin si Harvey nang walang sabi-sabi. Nakakatakot ang ekspresyon ni Rachel nang bumaba siya ng sasakyan. Binuksan niya ang kanyang payong para pigilan ang mga lumilipad na itlog at gulay na tumatama kay Harvey. Sa ilalim ng mga mapang uyam na salita ng karamihan, dahan-daang pumunta si Harvey sa tuktok ng Floatwell. 4 na araw na ang lumipas mula nang magsimula ang paligsahan. Ang entablado ay hindi nagbago, ang mga patakaran ay hindi nagbago, at ang host ay ang parehong tao. Ang pagkakaiba lamang ay ang moral sa pagitan ng dalawang panig ng ring. Kaunti lang ang nakaupo sa West Resting Area noon, pero ngayon, libo-libo na. Ang mga taong iyon ay nagmula sa India upang pasayahin ang kanilang pinakamahusay na talento. Matapos ang kanilang sunod-sunod na panalo, ang mga Indian ay lubos na nagtitiwala sa pagsira sa mga tao ng bansa H. Bukod sa mga nakatataas ng Longman at Floatwell magnates, mas marami pang mamamahayag at galit na mandurumog sa panig ng Country H. Nandito sina Bryce, Rhea, Fisher, Damian, Shena, Colton, Nelson, Ansel at ang iba pa. Nanliit ang mga mata ni Harvey nang makita ang tatlong binata. Prinsipe ng pamilyang Osborne, si Clyde Osborne. Ang ikapitong young master ng pamilya Bauer, si Harold Bauer. At ang young master ng pamilya John, si Elliot John. Ang tatlong ito ay itinuturing na mga taong may pinakamataas na katayuan sa buong Floatwell, marahil kahit sa buong hilagang kanlurang rehiyon. Ang tatlo ay bihirang lumitaw ng magkasama, kaya ang kanilang hitsura ay nakakuha ng maraming atensyon. Matamis na ngumiti si Harold at tumanggo kay Harvey, habang malamig naman ang tingin ni Elliot. Samantala, ang ekspresyon ni Clyde ay mas mayabang kaysa sa kanilang dalawa. Nang makita si Harvey sa rest area, lumapit si Clyde at hinawakan ang kamay ni Harvey. May kakaibang ngiti sa labi niya. Master York, ngayon, ang kaluwalhatian ng Longman at Country H ay nakasalalay sa iyo. Sana manalo ka para sa amin. Sigurado akong sisikat ang pangalan mo pagkatapos ng laban.
Dahan-daang lumapit si Clyde kay Harvey at bumulong, galit ang mga Osborne ngayon. Pagbabayaran mo ang hindi paggalang kay Rhea ng ganyan. Mas mabuting manalo ka sa laban mo, kung hindi, hindi ka na makababalik sa Marshall Hall na nakasuot ang mga paa mo. Pagkatiwalaan mo yan sa akin. Napangiti si Harvey matapos marinig ang pagbabanta. Prince Osborne, alam kong gusto mo akong patayin. Kung tutusin, marami tayong sama ng loob sa isa't isa. Sa makatuwid, hindi mo rin ako dapat ginagalit sa pagkakataong ito. Nasa rock bottom ang pangalan ko ngayon. Kahit anong sabihin ko, sisigawan lang ako ng lahat. Wala itong ibig sabihin sa akin. Hanggat nanalo ako sa aking laban, pipiliin ng lahat na kalimutan ang lahat, anuman ang ginawa ko noon. Nagbago ang ekspresyon ni Clyde. Napa-atras siya ng isang hakbang. Tinatakot mo ba ako? Galit na sigaw niya. Hindi ito banta. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ang aking reputasyon ay kapareho ng mga daga sa kalye ngayon, at lahat nakatutok na sa akin. So paano kung medyo maangas ako ngayon? Anong gagawin mo? Muling nagbago ang ekspresyon ni Clyde. Nagsisimula na siyang isipin na ang pag-provoke kay Harvey ay maling pagpipilian. Hindi marami. Matamis na ngumiti sa kanya si Harvey. Hindi ko lang gusto ang mga taong kumikilos ng mataas at makapangyarihan sa harap ko. Casual na ibinaon ni Harvey ang likod ng kanyang palad sa mukha ni Clyde. Sampal, malutong, nakakabingi. Natigilan agad ang mga taong nanunood. Nagulat silang lahat, at walang nag-expect na may mangyayaring ganyan. Pagkatapos ay tinapik ni Harvey ang mukha ni Clyde na may kalmadong ekspresyon. Nagagalit ba ang pamilya mo? Ano na ang mangyayari sa akin ngayon? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 3735. Para kay Harvey, ang lamat sa pagitan niya at ng pamilyang Osborne ay lubos na hindi na mababawi. Dahil naglakas loob pa rin si Clyde na sumalungat sa kanya, hindi niya naisip na ipahiya ang sarili ni Clyde. Natigilan si Clyde nang makita ang kalmadong tingin ni Harvey. Pagkatapos, sumabog siya sa galit, at pagkaraan ng matagal na titig kay Harvey ay tumalikod na ito at umalis. Hindi siya maglalakas loob na hawakan si Harvey sa ganitong lugar. Gaano man siya kadominant o ang kanyang pamilya, wala siyang ibang magagawa kundi lunukan ang kanyang puot. Ang simpleng pagkilos ni Harvey ay hindi nakapagsalita sa buong karamihan. Laking gulat nilang lahat. Iyon ay sinabi, hindi bababa sa walang magiging sanhi ng anumang problema kay Harvey sa ngayon. Tinitigan ni Harold, Elliot at ng iba pa si Harvey na may malalim na ekspresyon. Casual na humigop si Harvey ng tsaa na dinala sa kanya ni Rachel, at tinitigan ng mga Indian na parang walang nangyari. Nakita niya si Zoe na nakatingin sa kanya. Habang nakapikit ang mga mata, ibinaba ni Zoe ang kanyang ulo na may kakaibang matamlay na ekspresyon. Sina Axel, Danny at Ryland ay sinamaan ng tingin si Harvey ng malungkot na tingin. Sisimulan na natin ang ating unang round ngayon. Alam ng Master of Ceremonies na inaabangan ng lahat ang laban, kaya hindi na siya nag-aksaya ng oras. Longman, Provincial Champion ng Flutewell, Harvey York, India, isa sa nangungunang tatlong talento. Ryland Burlow. Sabay at dahan-daang pumasok sa ring ang dalawa. Kalmadong binasa ni Harvey sa isip niya ang impormasyong nabasa niya tungkol kay Ryland. Si Ryland ay nagmula sa Thousand Temples of India, at bihasa sa mga nakatagong armas. Karamihan sa mga Indian ay ganap na nahihigitan ng kanilang lakas at husay. Magagamit ni Amber ang mga trick ng Dark Hall at ang kanyang mga nakakatakot na talento para makamit ang tagumpay. Pero dahil lang hindi siya laban kay Ryland, mahirap malaman kung sino ang mananalo kung ganoon ang kaso. Nagpadala ng kahilingan ng mga Indian bago magsimula ang laban. Sinasabi nila na ang pinakamahusay na mga talento ay nagsanay ng sining ng pagpatay mula noong sila ay bata pa, at hindi isang sining ng pagganap. Sa madaling salita, may buhay at kamatayan lang sa laban na ito. Walang tatawag hanggang sa mamatay ang isang tao sa isang panig.
May pakialam ka ba dito? Mahina hong nagsalita ang host na parang patas na pahayag pero tinutulungan niya talaga ang mga Indian. Napangiti si Rylan. Wala akong pakialam. Nagkibit balikat lang si Harvey. Okay lang ako dyan. Kumunot ang noo ng Master of Ceremonies, at hindi niya inaasahan na magiging kalmado si Harvey sa kahilingan. Binabalaan kita muli, Harvey. Kahit na aminin mo ang pagkatalo, malamang na hindi sila titigil hanggang sa mamatay ka. Hindi mo masisisi ang sinuman kung binugbog ka nila hanggang sa mamatay. Kung sa tingin mo ay hindi mo sila matatalo, dapat mong aminin kaagad ang pagkatalo. Tama, pipigilan ko ang sarili ko, cool na sagot ni Harvey. Sisiguraduhin kong bibigyan ko sila ng pagkakataong magmakaawa. Hindi ako masisisi kung hindi ko sinasadyang mapatay sila, tama ba? Ang host of ceremony ay nasa bingit ng pag-ubo ng dugo. Tanging ang mga napakatiwalang tao lamang ang makapagsasabi ng isang bagay na walang takot. Bago pa man masabi ng host ang kung ano-ano, si Axel, na nakaupo sa West Resting Area, ay nagsalita ng malakas. Tama na ang usapan, Harvey. May buhay at kamatayan lamang sa labanang ito. Hamalakhak si Harvey York kay Axel Garcia. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Kung ang lahat ng iyong nangungunang talento ay mamatay sa aking mga kamay. Paano mo ito ipapaliwanag kapag bumalik ka sa India? Hindi ka basta-basta maghahiwa ng tiyan tulad ng mga tao ng island country, di ba? Ikaw, namula si Axel sa galit. Ikaw na masama, sigaw niya na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Matalas ang dila mo, medyo mayabang siya, di ba? Ang tinaguriang top talent mula sa Country Age ay tuluyan ng nasira nitong mga nakaraang araw. Anong karapatan niyang kumilos ng ganito? May isa pang kasing yabang niya ilang araw na ang nakalipas. Agad din siyang sinampal. Huwag kang magpigil, Ryland Burlow. Ipakita sa kanya ang tunay na anyo ng Indian martial arts. Walang tigil na naghiyawan ng mga Indian crowd na parang nanalo na. Sa kabilang banda, lahat ng nasa panig ng bansa H ay nagsusuot ng mga seryosong ekspresyon. Sinasabi ng lahat na ipinagbili ni Harvey ang bansa para sa kaluwalhatian at kayamanan. Hindi naman siya ganyan. Wow! Anong uri ng mga tao ang magsasabi sa kanila na traidor? Marahil ang taong iyon ay nasa parehong panig ng mga Indian ngayon. Ginagawa niya lang ito para magpakita ng palabas. Sabi nga, walang silbi kahit hindi makipagsanib puwersa si Harvey sa kalaban. Nakita mo si Ryland sa aksyon noong isang araw. Nalampasan na niya ang tinaguriang provincial champion. Humph! Hindi ko inaasahan na masisira ang reputasyon ng bansa ng ganito. Tapos na ang Country Age. Siguradong patay na si Harvey. Ang mga tao ay ganap na nalulumbay. Napapailing tuloy sila habang nagchichismisan sa isa't isa. May mga gustong sampulin si Harvey sa mukha. Hindi nila matiis na maging bastos siya at magkaroon ng kumpiyansa na lumaban sa ring. Si Axel, Danny Burton, at ang iba pa ay nagpakita ng mapaglarong ngiti sa nakita. Nagtatrabaho sila ng husto upang ayusin ang laban. Kung matalo si Harvey, hindi lang siya mawawalan ng reputasyon, kundi sumpa din siya sa buong kasaysayan ng mga tao. Doon lamang mapapawi ang galit ng mga Indian. Hindi mananalo si Harvey dito. Bulalas ni Axel habang nakangiting nakatingin sa karamihan. Ipinakita ng mga Indian ang kanilang lakas sa nakalipas na mga araw, na humantong kay Axel na maniwala na ang mga tinaguriang nangungunang talento ng longmen ay lubos na mababa. Sinamaan nila ng tingin si Harvey nang maalala ang katotohanan iyon. Laging ganito ang mga tao. Makakalimutan nila ang sakit habang naghihilom ang peklat. Inakala ng mga Indian na talagang may kakayahan sila matapos manalo ng ilang laban sa kanilang pamamaraan. Nawala sa kanilang paningin ang katotohanang walang tigil silang binubugbog sa mga unang laban. Habang ang mga Indian ay nakangiti ng may kumpiyansa, si Bryce Kennedy at ang iba pa ay nag-flash ng matitinding tingin. Napakahirap ng sitwasyon para sa kanila. Matapos matalo sa loob ng 4 na magkakasunod na araw, ang reputasyon ng longmen ay ganap na nadungisan. Si Bryce at Rhea Osborne ay minamaliit si Harvey sa simula.
Maging ang mga titig ni na Fisher Bennett at Damian Steele ay medyo matindi ngayon. Kung tutuusin, masyadong mahalaga ang laban na iyon. Hindi lamang masisira ang kanilang reputasyon kung matatalo ang laban, ang awtoridad at kayamanan ng hindi mabilang na iba, kasama ang iba't ibang kaayusan sa buong dulong silangan, ay masisira. Ito ay digmaan. Hindi mo kailangang alalahanin iyon. Hindi mananalo si Harvey York. Umupo si Harold Bauer sa tabi mismo ni Shenna Wright na may malabong ngiti. Kumunot ang noo ni Sina. Ano ang dahilan kung bakit mo nasabi iyan? Simple, hindi siya kalmado gaya ni Ryland Berlow. Sagot ni Harold. Siya ang tumama kay Rhea. Hindi lahat tungkol sa pakikipaglaban at pagpatay sa ring. Ang tanging taong maaasahan mo ay ang iyong sarili. Kung may kakayahan si Harvey, hindi niya sana sinampal sa mukha si Clyde Osborne noong una. Ang sampal na iyon ay nagpapatunay lamang na siya ay tunay na nagkasala. Ganoon ba? Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Shenna. Kahit na, sa tingin ko ay hindi. Sa tingin ko sinampal niya si Clyde sa mukha dahil alam niyang mananalo siya. Basta manalo siya, pipiliin ng lahat na kalimutan ang ginawa niya, gaano man ito kalala. Malamig na tumawa si Harold matapos marinig ang sinabi ni Shenna. Obviously, hindi niya sineseryoso ang mga salita niya sa pagkakataong ito. Sinisiyasat na ni Harold si Harvey mula nang ang dalawang young master sa kanyang pamilya ay nawasak ng parehong tao. Naniniwala siya na may kakayahan si Harvey na lumaban sa larangan ng negosyo, ngunit limitado ang kanyang lakas. Kung ikukumpara sa isang nangungunang talento tulad ni Ryland, mas mababa si Harvey. Kung ito ay anumang ibang araw, inaasahan ni Harold ang pagganap ni Harvey. Pero dahil fair fight sa ring, sa paningin niya, walang chance na manalo si Harvey. Matapos marinig ang mga salita ni Harold, sabay-sabay na tumango ang lahat. Nag-alala sila tungkol sa labanan sa lalong madaling panahon. Ang ugali at aura ni Harvey ay tila hindi mas malakas kaysa kay Ryland. Tila napagpasyahan na ang kinalabasan ng labanan. Sige, magsimula na. Hindi nag-aksaya ng oras ang Master of Ceremonies na ikinakaway ang kanyang mga braso matapos makita ang mga taong nagkakagulo. Bago pa man magawa ni Harvey ang anuman, ibinaba ni Ryland ang kanyang braso bago tumilapon ang dalawang karayom kay Harvey. Sumipol ang mga karayom sa hangin. Isa itong napakabangis na tanawin. Kalmadong tumagilid si Harvey, umiwas sa pag-atake. Ngunit binago ng karayom ang trajectory nito sa hangin bago tumusok sa kwelyo ni Harvey. Isang buhok pa lang ay nataman kay Harvey pero naghiyawan na ang mga tao. Ang pambihirang husay ni Ryland sa mga nakatagong armas ay ipinakita sa puntong ito. Napakahina mo. Itinuro ni Ryland ang hintuturo kay Harvey bago kumapit na may mapaglarong ekspresyon sa mukha. Binibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Lumuhad at aminin ang pagkatalo. Hindi kita papatayin kung gagawin mo. Masyado kang masalita, cool na sagot ni Harvey, na parang hindi siya dahado. Hoy! Kung hindi mo pinahahalagahan ang pagkakataon, huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyari. Tumigil sa pagsasalita si Ryland bago niya ikanaway ang magkabilang braso. Agad na lumipad ang libu-libong karayom sa unahan. Thousand hands. Yung galaw na naman. Sigaw ng isang tao mula sa karamihan. Nakita nila ang parehong mga galaw, ngunit ang mga galaw ni Ryland ay tila mas malakas at mas marahas kaysa kay Amber Lavigne. Halos ang buong ring ay natatakpan ng mga karayom sa puntong ito. Malapit nang maging hedgehog si Harvey. Nakakabaliw ito. Sobrang-sobra ito. Tulad ng inaasahan sa isa sa nangungunang tatlong talento ng India. Halos perpekto ang pag-atake na iyon. Madali para sa host na magbigay ng babala. Ito ang dahilan kung bakit. Ito ang tunay na sining ng pagpatay. Ang Indian martial arts ay mas mataas. Masama ito. Kung ikukumpara kay Ryland Berlow, ang pinakamahuhusay na talento sa panig namin ay talagang mababa. Ang mga tao ay nagpakita ng awa sa kanilang mga mukha. Ang ilan ay tinapik ang kanilang mga tuhod, iniisip na sila ay tapos na. Sa halip, humagalpak ng tawa ang mga Indian. Tingnan mo siya.
Hindi ba niya nabanggit na hahamanin niya kaming lahat noon? Napakayabang na bastard. Ano ka ngayon? Na-freeze siya sa thousand hands ni Ryland. Nakakahiya lang. Ito lang ba ang iniaalok ng Country H? Huwag mo kaming tanungin ng mga gastos sa libing mamaya. Wala kaming gagastusin sa kanya. Nagbago ang mga ekspresyon ni na Fisher Bennett at Damian Steele. Sila ay nasa bingit ng hiyawan sa tuktok ng kanilang mga baga. Sina Clyde Osborne, Elliot John, at Harold Bauer ay may malalim na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Kung matalo si Harvey York sa unang laro, ito ay ganap na sa kanilang mga interes. Tila nakapaghiganti si Clyde, at gustong-gusto na sakalin ni Ryland si Harvey hanggang mamatay. Mukhang malapit nang matapos si Harvey. Sumuko na siya. Pinapahiya niya ang mga tao sa Country H ngayon. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Harold matapos makita ang tanawin. Ito ay pangalawang hakbang pa lamang, at siya ay nagyelo na. Saan niya nakuha lahat ng tapang niya? Akala niya talaga kaya niyang ibalik ang mga bagay-bagay. Sino siya sa tingin niya? IP man. Sa tingin niya hindi siya magagapi o ano? Bakit niya hiniling na lumaban kung siya ay mahina? Hindi ba niya naiintindihan kung gaano siya kababa? Isang mapait na tingin ang ibinigay ni Harold nang ibinalik niya ang tingin kay Shanna Wright. Prinsesa Wright, iminumungkahi kong ihiwalay mo ang iyong sarili kay Harvey minsan at para sa lahat. Kung hindi, maaga o huli ay kakaladkarin ka pababa. Tinakpan ni Rhea Osborne ang kanyang mukha sa tuwa. Sa tingin niya ba ang mga Indian ay katulad ko? Nagpigil lang ako dahil ipinanganak tayo sa iisang bansa. Si Bryce Kennedy ay nagpakita ng isang pandidilat habang nagsasalita. Baka binili talaga siya ng mga Indian. Hindi man lang siya makalaban ngayon. Pinahiya niya lahat ng nandito. Paano natin ito ipapaliwanag sa mga tao sa labas? Mayroong libo-libo sa kanila. Nang maisip niya ang sitwasyon, tuluyang nawala ng kulay ang mukha ni Bryce. Nagpakita ng malamig na tingin si Clyde habang tinatakpan ang mukha. Paano pa? Putulin mo na lang ang mga paa ni Harvey at ihagis mo siya sa mga tao. Hindi mahalaga kung siya ay punit-punit o tap-okan na parang tinadtad na karne. Wala tayong kinalaman dito. Hindi mahalaga kay Clyde ang kinalabasan hanggat namatay si Harvey para dito. Matapos marinig ang pag-uusap ng mga nakatataas, ang mga taong nasa likod nila ay lubos na nagalit. Taksil, traidor ang lalaking iyon. Hindi siya gumalaw kahit isang pulgada. Magpakita ka man lang kung ipagkanulo mo kami. Papatayin ko ang bastos na iyon kapag natapos na ang laban. Ang mga tao ay tahasang ininsulto si Harvey sa kanyang likuran sa puntong ito. Aaminin ko, magaling si Harvey York dito. Ang pagkakaroon ng mga eksperto tulad ni Lane na Iswell at Rachel Hardy na handang pumatay para sa kapakanan nito ay sapat na patunay upang patunayan iyon. Nagpakita ng masamang tingin si Axel Garcia habang pinandilatan niya si Harvey, na tila na-freeze. Talagang sobra naming tinansya ang lalaking ito. Kapag nag-iisa na siya sa ring, ipinapakita niya ang kanyang tunay na ugali. Sina Amber Lavigne lang at ang iba pa ang may pagkakataon laban sa amin. Sayang, silang tatlo ay nalason ng life elixir. Ni hindi na nila may angat ang isang daliri ngayon. Ngayon lang tayo mananalo. Tayo ay mananalo hanggat maaari. Ang tinatawag na 5,000 taon ng sibilisasyon ng bansa H ay walang halaga kung ihahambing sa India. Nagpakita ng masamang tingin si Danny Burton matapos marinig ang mga salita ni Axel. Yung lalaking sinubukang nakawin ang babae ko kapag ganito talaga siya kahina. Maging si Zoe Garcia ay nagpakita ng disappointment sa kanyang mga mata. Gaano man kahusay ang isang tao, ang kanilang tunay na lakas ay palaging makikita sa gayong mga okasyon. Kasabay ng mga aksyon ni Ryland Berlow, mas maraming karayom ang lumipad sa hangin. Ang bawat isa sa kanila ay lumipad ng diretsyo kay Harvey, ganap na tinakpan ng kanyang landas ng pagtakas. Hindi na kailangang magpatuloy. Ayaw ni Axel na mamatay si Harvey ng ganoon kaga. Gusto niyang insultuhan sa publiko si Harvey at punatan ng galit na mga tao sa labas. E-announce ang nanalo. Wala nang lalaban. Hahayaan natin siyang mabuhay.
Maging si Shanna Wright ay sumeryoso ng tingin. Si Rachel, na labis na nagtiwala kay Harvey, ay hindi napigil ang umupo. Wala siyang ideya kung paano ba talaga aalis si Harvey sa sitwasyon. Matapos makitang sumuko si Harvey sa kanyang sarili, hindi napigilan ni Ryland na magsalita sa mapaglarong tono. Kahit lumuhad ka ngayon, huli na ang lahat. Hindi ko na maibabalik ang karayom. Tapos ka na, huwag kang mag-alala, bibisitahin ko ang puntod mo sa susunod na taon. Sa mga mata ni Ryland, walang pinagkaiba si Harvey sa isang bangkay. Nakakahiya, ang pag-ataking ito ay walang silbi laban sa akin. Sa wakas ay nagsalita si Harvey bago siya mahinahong humakbang pasulong. Nakikita ng lahat ang maliwanag na kumikislap sa paligid ni Harvey. Malinaw na mararamdaman sa ring ang hangarin na pagpatay. Nag-iba ang ekspresyon ni Ryland habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Patuloy niyang winuwagayway ang kanyang mga braso nang maramdaman niya ang panganib. Kasabay ng pagtapak ng paa ni Harvey sa ring. Bang! Nabuo ang mga bitik na parang sapot ng gagamba habang lumilipad pataas ang hindi mabilang na mga bato. Isang malakas na bugzo ng hangin ang sumabog kasabay nito. Lahat ng karayom na nakatutok kay Harvey ay napatabi. Isang hakbang pasulong si Harvey bago siya humarap kay Ryland. Sampal! Naramdaman ni Ryland ang matinding sakit sa kanyang mukha bago siya pinalipad. Kasabay nito, ang karayom na itinapon ay dumapo sa ibabaw niya sa sandaling siya ay tumama sa lupa. Sa isang galaw lang, tuluyang natalo si Ryland. Kabanata 3740. Ang karamihan ay nasa kawalan ng ulirat. Mukhang matamlay talaga sila, walang makapag-react sa tanawing iyon sa sandaling ito. Ang mga kinatawan mula sa Martial Arts Alliance, Bryce Kennedy, Clyde Osborne, Shanna Wright, at ang iba pang madla ay nanigas lahat. Si Rhea Osborne, na labis na nanlait kay Harvey York, ay hindi napigil ang takpan ng kanyang bibig upang pigilan ang kanyang sarili sa pagsigaw. Labis na nagulat sina Harold Bauer at Elliot John. Tahimik na umupo si Rachel Hardy bago ipinakita ang gulat sa kanyang mukha. Nawala ang ngiti sa mukha ni Axel Garcia, na para bang naging yelo. Hindi sila makapaniwala na kaya ni Harvey na ibalik ang mga bagay sa ganoong kawalang pag-asa na sitwasyon. Walang nag-iisip na makakapaglaglag ng karayom si Harvey sa isang sipa lang. Ang nangingibabaw na si Ryland Burlow ay natalo sa isang sampal sa mukha. Sino yung batang yun? Nakakabaliw ito. Siya ay isang halimaw. Nanlilisik ang mga mata ni Zoe Garcia habang bumubulong sa sarili. Paano? Paano ito posible? Ang mga Indian ay ganap na natigilan. Akala nila nililin lang sila ng kanilang mga mata sa pagkakataong ito. Ngunit gaano man nila kinusat ang kanilang mga mata, hindi nila mababago ang katotohanan na hindi sila nananaginip. Nanalo tayo, sa isang sampal lang. Agad na natauhan sina Fisher Bennett at Damian Steele bago sila halos himatayan sa kaligayahan. Isang ngisi ang ipinakita ni Shanna bago tuluyang nakabawi. Nagkatinginan ang mga tao sa Country H sa oras na ito. Masaya sila na nanalo si Harvey, pero nakaramdam din sila ng awkward. Kung tutuusin, tahasan nilang inakusahan si Harvey bilang isang taksil at nagbanta na dudurugin siya ilang segundo lang ang nakalipas. Biglang umasim ang ekspresyon ni Clyde Osborne. Alam mo ba kung bakit hindi muna ako sumama sayo? Walang pakialam si Harvey sa kinalabasan ng labanan. Ang tanging ginawa niya ay tumitig kay Ryland, na patuloy na nanginginig sa lupa. Gusto kong ilabas mo lahat. Gusto kong malaman mo na kahit nahanda ka na ng buo. Ikaw ay isang maliit na prito lamang na binugbog ko. Kung tutusin, ito ang lawak mo at ng iba pang nangungunang talento. Isang malamig na ngiti si Harvey. Siyempre, maaari kang gumapang pabalik at labanan ulit ako kung gusto mo. Pero maniwala ka sa akin, sisiguraduhin kong mamamatay ka sa susunod na sampulin kita. Umubo ng dugo si Ryland nang biglang umitim ang mukha niya. Ang kanyang buong katawan ay patuloy na nanginginig habang siya ay nalagutan ng hininga. Hindi tuluyang pinawala ni Harvey si Ryland sa kanyang sampal, ngunit ang kanyang mga salita ay halos sapat na upang patayin siya.
Maraming tao ang nagulat matapos makita ang kalmadong ekspresyon ni Harvey. May kakaibang naramdaman si Zhu sa kanyang dibdib. Nagsisimula siyang maniwala na ang pagpanig kay Harvey ay hindi isang masamang ideya. Pagkatapos ng isang oras na pahinga, nagsimula ang pangalawang laban. Ang kalaban ni Harvey ay walang iba kundi si Danny Burton, isa sa mga nangungunang talento ng India. Matapos tingnan si Harvey na may kalmadong mukha, casual na huminga ng malalim si Danny nang hindi nagpakita ng kahit katiting na takot. Mahina siyang ngumiti bago tahimik na sinabing, "I have to admit, you are tough enough to be penetrated." Kahanga-hanga ka, ngunit nakatadhana kang matalo sa laban na ito. Hindi ka pa kapareho sa akin.